Hi guys! So today, pag-usapan naman natin ang payout dito sa Pupo Live. So sa payout dito, ito yung pinakagusto talaga natin, makapag-payout, di ba? So ngayon, mag-focus tayo sa mga payment method. Titingnan natin kung ano ba yung magandang gamitin kapag mag-payout tayo. So before tayo mag-start guys, meron akong question sa inyo. Ano ba yung pinaka-ginagamit nyo kapag nag-payout kayo dito sa Pupo? Paki-comment naman dyan para malaman ko kung ano ba talaga yung mas prefer gamitin ninyo. Okay? So, ayun ko ba ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click po yung notification bell para siguradong updated ka sa mga susunod nating video upload, and huwag niyo rin po kalimutan na i-like po itong ating video. So, marami pong mga option dito sa Pupo Live para makapag-payout tayo. So, meron dito mga e-wallets like GCash, Maya, meron din silang mga crypto wallet like BP20, USDT TRC20, and marami pa. May mga bank transfer din. So, ngayon, pag-uusapan natin yung mga differences, yung maganda, and then yung downside ng mga payment option na ito. So bago tayo magpatuloy sa pinag-uusapan natin, gusto ko munang i-share sa inyo saglit ito pong si CocoDP. So kung isa ka sa naghahanap kung saan makakabili ng Pupo Coins, then I highly recommend CocoDP. Dito rin po ako laging bumibili. Yung maganda dito sa CocoDP, hindi mo na kailangan na mag-message sa seller every time na bibili ka, at hindi ka na rin maghihintay ng matagal bago ka makabili ng coins. Ikaw po mismo yung magpa-process ng order, and after mo mag-process, automatic papasok po yan sa iyong Pupo account. Ganun po kabilis yung transaction dito, kaya less hassle at mas convenient po siya. Mas mura rin po dito sa CocoDP kaysa kung doon ka bumili sa mismong application ni Pupo Live. So, i-click lang po yung link na nasa pin comment kung gusto nyong bumili. At kapag ginamit niyo po yung link na nasa pin comment, automatic magkakaroon kayo ng discount basta yung in-avail niyo na package is $1 pataas. So, ibig sabihin, makakamura ka pa. At kapag ginamit niyo rin po yung link, every time na bibili kayo dito sa CocoDP, pwede kayo makasali sa ating Pupo Coins Weekly Raffle Draw na ginagawa ko po dito sa aking FB page. So, ito po yung aking FB page. Kung hindi ka pa nakafollow, mag-follow ka na agad. Makikita niyo po doon yung mga previous raffle draw, and then kung sino-sino yung mga nabigyan na natin ng libreng 10,000 Pupo Coins. So, every raffle draw po natin, namimili po tayo ng 5 lucky winners doon na mabibigyan natin ng libreng 10,000 Pupo Coins each. Kaya kung gusto mo sumali, huwag kalimutan yung screenshot ng inyong receipt. So, proof na talagang bumili kayo dito sa CocoDP ng package worth $1 pataas. At isend po yung inyong screenshot via Telegram or via FB page. Andyan po sa ating description box yung mga social media account ko. So, i-check din na lang. At napakadali lang din po mag-process ng order dito sa CocoDP. So, halimbawa, bibili ka ng Pupo Coins, itap mo lang po ito si Pupo Live, and then dito, ilalagay nyo lang po yung Pupo Live user ID, and then pipili ka lang kung ano yung package gusto mong i-avail. So, guys, dito, pwede kang bumili for at least 7 pesos. Meron ka ng 1,000 Pupo Coins package na maa-avail dito. And of course, marami po kayong mga pagpipilian dito na packages like 7,000 Pupo Coins package, 21,000 coins, 70,000 coins, and marami pa. So kapag nakapili ka na, ito naman po yung mga payment method na gagamitin nyo. Makikita nyo po yan sa baba. So andyan po si KuCoin, GCash, Maya, pwede rin po dito GrabPay, and bank transfer. So kahit ano dyan yung gamitin ninyo, pwede po yan. So kapag nakapili ka, maglalagay ka lang ng iyong active email address, and then itatap mo na po yan, and here, itatap mo lang po yung confirm para makapagbayad ka na gamit yung payment method na pinili mo. And meron ka ng Pupo Coins. Ganun po kabilis yung transaction dito sa CocoDP. Kaya dito po talaga ako laging bumibili. Less hassle at mas convenient talaga. So, ito po yung mga country kung saan ay available si CocoDP. So, kung nakatira ka sa mga country na nakikita nyo dito sa ating screen, pwede kang bumili sa CocoDP. I-click lang po yung link na nasa pin comment para ma-direct na kayo dito sa website ni CocoDP. Actually, hindi lang po CocoDP yung available dito. Pwede ka rin bumili dito ng Diamonds for Bigo Live,
Sogo, Chamet, at kung naglalaro ka ng Mobile Legends, PUBG, Ragnarok, Genshin Impact, pwede kayong bumili dito ng diamonds. Naka-discounted price pa yung kailang mga diamonds ngayon. Kaya kung ako sa iyo, bumili ka na agad dito sa CocoDP. Sa pagpili ko ano yung payment method na gagamitin natin, nagdidepende talaga yan kung ano yung gusto nating mangyari. Like, halimbawa, yung iba gusto nila mabilis lang yung transaction, ayaw nila yung maproseso na paraan. So, karaniwan ginagamit is yung mga e-wallets like GCash or Maya. Pero yung iba naman, mas gusto nila yung option na pwedeng mas mataas yung value ng makukuha nilang payout and mababa yung transaction fee. So, mostly sa mga ganyan, ginagamit is yung USDT TRC20 or BEP20. Dahil nagdidepende po talaga yan kung ano yung rason natin kapag mag-PPL tayo. So, nasa sa atin talaga kung ano yung pipiliin natin na option. Okay, so sa GCash and Maya, although mabilis yung processing dito, madali lang yung proseso and sobrang simple lang, no? Maglalagay ka lang ng GCash account number or Maya account number and ayun, pwede ka nang mag-pay out. Yung downside lang is mas mababa yung value ng 1 USD, okay, per USD. So ngayon, yung value per 1 USD dito, kapag yung gagamitin nyo is sa GCash or Maya, 1 USD equals 56 pesos. Ayun. And mataas yung processing fee, 2%. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-payout ka ng 10 USD. So, 10 times 56 equals 560 minus the processing fee na 2%. So, ganun siya. And kapag ito naman yung gagamitin ninyo, yung BT20 or USDT-RC20, di hamak na mataas talaga yung value per 1 USD. So ngayon guys, nag-range po siya ng 56.70 to 57 pesos. So, kung makikita nyo, medyo mataas yung difference, no? So, minsan, umaabot pa yan ng 57 point something. Okay? Nagdidepende kung magkano yung value ng 1 USD. Okay? Sa crypto market. Alright? And dito po sa USDT, TRC20, and BEP20, mas mababa po yung processing fee, which is 1.5% lang. Okay, so yan po yung difference. So halimbawa mag-pay out ka, so 10 USD, tapos sabihin natin 57 pesos yung value per USD sa crypto, no, or sa market. So 10 times 57 equals 570 minus 1.5%. So ganun po. So ganun po yung calculation niyan. And ayun, kung makikita nyo, mas mataas yung value na ma-receive nyo kapag dito kayo nag-payout sa USDT TRC20 or BEP20. So ngayon, ano ba yung magandang gamitin natin kapag yung option na pipiliin is sa USDT TRC20 or BEP20? So as of now, for me, mas prefer kong gamitin ngayon is si Binance. Kasi dati, Gcrypto yung gamit ko. Hindi ko na siya nagustuhan kasi matagal na yung proseso. Hindi agad-agad nag-reflect sa Gcrypto wallet natin yung ating payout from Pupo. Hindi na siya tulad dati na mabilis lang talaga nagre-reflect. Ngayon, naabot na po siya ng ilang oras. So, matagal. So, kaya yung ginagamit ko na ngayon is Binance. So, madali lang kapag Binance, sobrang bilis ng transaction. 1 minute to siguro pinakamatas na yung 5 minutes, aabot na yan, no? Papasok na yan dun sa ating Binance wallet. So, kung gusto niyo ng full tutorial kung paano mag-payout from Popo using USDT TRC20 via Binance, meron akong ginawang full tutorial dyan, step-by-step guide na pwede niyong sundan. Ito yon. Kung gusto niyo naman via BEP20, via Binance, ito naman po yung panoorin nyo. So, ilalagay ko na lang yung mga link ng video na yan dyan po sa ating description box para hindi na kayo mahirapan. And of course, nasa video na rin yung tutorial kung paano nyo ita-transfer yung inyong balance from Binance going to GCash. So, complete tutorial na po yan lahat. Sundan nyo lang yung step para siguradong tama yung ginagawa ninyo. Hindi kayo magkamali. So, sa umpisa talagang mahihirapan kayo, lalo na wala kayong experience sa pag-transfer ng mga
balances o via Gcrypto. Mahihirapan kayo pero kapag nagamay nyo na, mabilis na lang talaga yan. Okay, so ayun lang po yung share ko sa inyo. So, in the end, nasa atin pa rin talaga yan kung ano yung gusto natin na gamiting option sa pag-payout. Dito sa Pupo, nagmamatter po yan kung ano yung rason natin or kung ano yung gusto nating mangyari kapag mag-payout tayo, no? So, anyway, yan lang po yung pag-uusapan natin today. I hope na meron kayong natutunan dito sa shinare ko sa inyo ngayon and sana nagustuhan niyo po ito. So guys, please don't forget to like this video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. So again, maraming salamat and see you next time. Thank you for watching.